sa verse 11, dumating ako sa Jerusalem, 3 araw na ako roon, ay hindi ko pa ipinaalam kanino man ang ipinagagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Sa gabi ng 3 araw, gumising ako at lumabas ng lungsod na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang asnong aking sinasakyan. Verse Yes. 13, lumabas ako sa pintuan ng libis sa daang patungo sa bukal ng dragon hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Sinuri kong mabuti ang gibagibang pader ng Jerusalem at ang mga nasunog nitong pintuan. Verse 14, nagpatuloy ako sa pintuang bukal hanggang sa paliguan ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinasakyan kong asno. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ayan. Maybe siguro po medyo malalim po yung ating pong binasa, pero hayaan niyo po na tayo po ay katagpuin po ng Panginoon sa book ng Nehemiah. So sa mga bago po na nag-join, si Oh, Nehemiah po ay isa pong lingkod ng no? Diyos Okay, okay, na okay. makikita po siya sa atin pong Old Testament. Sa lumang tipan po ng Biblia, may mababasa po kayo na Nehemiah doon. And si Nehemiah po is isa pong a great leader. Ano po, na kung saan ay talagang makikita yung kanyang determination, yung kanyang paglakad, yung kanyang vision, ano po yung kanyang faithfulness, yung kanyang katatagan, ano po. So dito po, alam ko po na ang bawat isa po sa atin ngayon is a great leader. Great leader po ang bawat isa. Great leader in some areas of our life like being a mother. Great leader po being a wife, di ba? At great leader sa atin pong mga kapwa o kaya ay great leader bilang kapatid, di ba? Lahat tayo ay great leader. Amen. So, ang akin pong title sa gabing ito is Seeing What God Sees. Ayan. Naranasan nyo na po ba yun? Ano po ba pag sinabi pong seeing what God sees? So, sa madaling salita po, ang seeing what God sees, ito po yung pagkakaroon po ng pananaw na naaayon po sa kalooban po ng Diyos. Nakikita po niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Ayan. Nakikita po niya ang pag-asa sa kabila ng kahirapan, pag-asa po sa kabila ng mga pagsubok, pag-asa po sa kabila ng matinding sakit. Ano po? Pero dahil sa yung kanya pong pananampalataya, ano po, at yung kanya pong mga mata ay patuloy na nakatuon sa kabutihan po ng Panginoon, laging meron siyang nakikitang pag-asa. Ano po, at yung seeing what God sees, ito po yung pagkakaroon ng pananaw na yung layunin na maaaring, ito po yung layunin na maaaring hindi agad nakikita ng tao. Amen? So, pag sinabi po natin na seeing what God sees, may mga pagkakataon po ba sa buhay po ba natin na naitanong natin ano po, alam ko na tayo ay dumako na rin tayo, ano mo, napunta na rin tayo sa mga question na nakikita mo yung isang sitwasyon or nararanasan mo ang isang sitwasyon at iniisip mo na, Lord, wala nang pag-asa. Alam mo yun, yung brokenness, yung sakit, ang masasabi mo na lang, Lord, wala na pong pag-asa. Ganto na po ang buhay namin, ganto na po kami, ganyan. At minsan naranasan mo na rin ba na makita yung sarili mo na parang bilang mahina? Nakikita mo na ba na parang ano ka na, wala ka ng value, yung bang parang wala ka ng kakayanan na pinanghihinaan ka na rin at sumusuko ka na rin. 'Di ba? At pero alam niyo mga kapatid, sa gabing ito, hayaan niyo po na sabihin po sa inyo ng Panginoon na ang lahat po sa atin ay meron po tayong mga hindi nakikita na nakikita ng Panginoon. Kaya nga sa testimony po ni Sister Benita, sabi niya, sino ba naman ako? Bakit naman ako ginawang director? Kasi yun ang nakita sa'yo, Sister Benita po ng ating pong Panginoon. At ang Panginoon, kapag may nakita siya, talagang ipaparanas niya yun sa'yo eh. Amen. So dito po,
Hindi po kasi lahat ng may mga paningin ay may vision. Marami po ang nakakakita gamit po ang kanilang mga mata, ngunit kakaunti naman ang nakakakita gamit po ang pananaw ng Diyos. Amen. Sa umaga pa lang ba, sa atin pong pagmulat ng mata, nakikita mo na ba ang kamay ng Panginoon? Nakikita mo na ba ang pananaw ng Panginoon para sa iyo? Yung pangarap ng Panginoon sa iyo sa umaga pa lang na pagising mo? O sa pagising mo agad ang nakita mo is problema? Or sa pagising mo agad ang nakita mo ang mga anak mong pasaway? Or sa pagising mo pa lang ang nakita mo isang damakbak na gawain? Ano po? So, kapag po tayo, kapag ang tao po ay tumingin, ano po, madalas po ang nakikita niya syempre ay problema. So kapag tumingin po ang Diyos naman sa atin, nakikita po ng Diyos ang posibilidad. Ang tao po ay nakakakita ng kabiguan, pero ang Diyos, mga kapatid, ay nakakakita po ng bagong simula. Ang tao po ay nakakakita ng mga guho, alam mo yun, yung bagsak. Pero ang Diyos, sa kabila ng nakikita ng isang tao na parang bagsak na ang lahat ng nasa paligid niya parang ano na, powerless na, wala nang pag-asa, ano po. Pero ngayong gabing ito sinasabi po ng Panginoon sa atin, ang Diyos po ay nakakakita ng isang testimony sa iyo na itatayo mo para sa kanyang kaluwalhatian. Sa lahat po ng ating napagdadaanan ngayon, imposible po na wala po sa atin ngayon ang walang pinagdadaanan. Lahat po sa atin ngayon ay may mga mabibigat na pinagdadaanan. Pero gamitin mong stepping stones, gamitin mong sandigan ang pinagdadaanan mo para maging isang testimony na yan ay galaw ng Panginoon. Na ang katagumpayan mo, maitatawid at maitatawid ka sa lahat ng iyong pinagdadaanan sa kabila ng hopelessness na iyong nararanasan. At ito po yung dahilan kung bakit maraming tao po ang sumusuko. Habang ang iba ay nagpapatuloy naman na lumalakad sa pananampalataya. Hindi dahil magkaiba ang kanilang sitwasyon. Isang nagpapatuloy, pero isang sumusuko. Hindi po dahil sa magkaiba ang kanilang sitwasyon. Isa lang po ang dahilan. Dahil magkaiba po ang kanilang pananaw. Ang isa, na sumusuko, bumibigay, nanghihina, nanlulupaypay, nagpapadala sa agos ng mundo, ito po yung pananaw ng tao. Pero ang isang tao na may pananaw na pang Diyos, gibain man yan, batuhin man yan ng napakaraming problema sa umaga, alam mo maririnig sa kanya, thank you Lord. Salamat po Ama. Palagi ko pong naririnig na every time na tayo matutulog, decision natin yon pag tayo ay matutulog. Decision natin na tayo matutulog. Pero once na tayo po ay nagising, hindi na po natin decision yan. Kaya yung moment na magising ka, tingnan mo agad na yun ang pananaw mo ituon mo agad sa Panginoon. Kasi hindi ikaw ang nagdesisyon kung bakit ka pa nagising. Tanging Panginoon lang ang nagdesisyon. So lagi nating sabihin, ang isang taong may pananaw na pang Diyos, nakikita na ang lahat ng nangyayari sa buhay niya ay galing sa Diyos. Ito po yung isang taong mapagpasalamat. Ang hilig-hilig magpasalamat. Ulam lang tuyo, nagpapasalamat. Makatanggap lang ng konting grasya, nagpapasalamat. Yun yung pananaw na hinahanap po ng Panginoon sa atin. So dito po sa book ng Nehemiah, yung aking pong binasa, kung mapapansin natin, pagdating dito ng Nehemiah sa Jerusalem, hindi po agad siya nagbigay ng utos. Hindi siya agad nagsimula ng proyekto. Amen? Hindi rin siya agad naghanap ng mga manggagawa. Una, ano pong ginawa niya? Siya po ay tumahimik. Una siyang nagmasid. Una niyang hinayaang makita ang nakita ng Diyos. Sa mga bago pong pasok, si Nehemiah po is cupbearer po siya ng hari, si Haring Artaxerxes. At dahil po si Nehemiah, nabalitaan niya na ang kanyang bayan na Jerusalem po ay guho na, bagsak ang pader,
andun na lang po yung kanyang pagtangis. Kaya po siya po ay nagpaalam sa hari at siya na may pinayagan para siya po ang mamuno sa pagtatayo po ng Jerusalem. Yan po yung background po ni Nehemiah. So dito, bago po gamitin ng Diyos ang mga kamay ni Nehemiah sa pagtatayo po ng pader, binago muna niya yung paningin ng kanyang puso. Ang puso mo ba ay saan nakapaling? Ang puso mo ba ay saan nakatingin? Amen? Diba? Ganoon din po ang ginagawa po ng Diyos sa atin. Bago niya baguhin ang ating sitwasyon, ano man yung sitwasyon mo ngayon, kapatid, bago baguhin ng Panginoon, ngayong gabing ito, binabago niya muna ang iyong pananaw. Sapagkat kapag nakita natin ang nakikita ng Diyos, maniniwala tayo sa kanyang mga pangako. Ano ang pangako ng Panginoon? Ang pangako ng Panginoon, bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Completeness. Walang kulang. Amen? Hindi pantawid lang sa pang-araw-araw. Iba pong mangako ang atin pong Panginoon. Amen? At sa ganito pong paraan, kung susundin natin ang kanyang kalooban, magkakaroon tayo ng tapang na gawin ang tila imposible. Naranasan nyo na ba na tumungtong sa isang sitwasyon na imposible pero nagawa mo? At hindi po yun dahil sa'yo. Dahil po yun sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero the moment na hinakbangan mo, na iba ang pananaw mo. Ang pananaw mo ay pananaw na ng Diyos at hindi na naging pananaw ng tao. Kaya po ang tanong po sa atin ngayong mga kapatid, ngayong gabing ito, ano po? Ang tanong po sa atin ngayon ay hindi yung ano yung nakikita mo. Hindi po yun ang itinatanong ng Panginoon sa atin ngayon. Kundi ang tanong po ay, anak, nakikita mo ba ako ngayon? Amen. So unang puntos natin, sabi po sa verse 11, ano po? Seeing begins with waiting. Sabi doon, God opens our eyes through stillness. Sabi doon sa verse 11, dumating ako sa Jerusalem, 3 araw na ako roon. Hindi ko pa ipinaalam kanino man ang ipinapagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Imagine niyo po dito po kung paano po nabuksan ang mata ni Nehemiah po sa pamamagitan po ng, alam mo yun, yung pagiging stillness niya. Yung waiting season, yung pagiging patient. Sino dito ang inis na inis mag-intay? Pikon na pikon sa pag-aantay. Alam mo yon, di ba? At napakaigsi ng pasensya sa pag-aantay. Amen? Pero, doon pala binubuksan ng Panginoon. Kapag tayo po ay natututong mag-wait sa kanyang naisabihin, sa ipapagawa niya, amen? Doon po nababago yung atin pong mga pananaw. Sabi doon, so I came to Jerusalem and was there 3 days. So sa unang tingin, tila walang mahalagang mangyayari sa talatang ito, sa verse 11. Kung titingnan natin, ano bang meron doon sa verse 11? Naghintay lang naman siya ng 3 days doon. Di po ba? Pero isang simpleng pahayag lamang na nananatili po si Nehemiah sa Jerusalem ng 3 araw. Ngunit sa Biblia, ang katahimikan ay kadalasang panahon ng paghahanda ng Diyos. Kaya embrace mo po yung katahimikan sa buhay mo. Kung may gulo ka, alam mo, kung magulo ang isip mo, kung hindi mo naiunawaan ang mga nangyayari, subukan mo pong manahimik. Ano po? So pagkatapos po ng mahabang paglalakbay ni Nehemiah mula po yun sa Persia, hindi agad kumilos si Nehemiah Hindi siya nagpatawag ng mga pagpupulong, hindi siya nagbigay ng talumpati, hindi siya nagsimulang, halika na mga manggagawa, itayo na natin itong pader na ito. Dumating na ako. Hindi po ganun ang kanyang ginawa. Pero di ba sa atin ganun Di ba may makita tayong problema, talagang gusto natin action agad. Nauna yung action kaysa sa pag-iisip. Amen. So dito sinasabi nga po na God opens our eyes through stillness.
Ang ginawa ni Nehemiah, naghintay siya. At hindi po ito pag-aaksaya ng oras. Yung inyo pong pakikinig ngayon, hindi po ito pag-aaksaya ng oras. Ang totoo po, naghihintay po kayo sa gagawin po ng Panginoon after po ng inyo pong ginawa ngayong gabing ito. Hindi ito pag-aaksaya ng oras. Ito po ay bahagi ng proseso ng Diyos sa inyo. Pinoproseso po kayo ngayong umaga, ngayong gabing ito. Alam ni Nehemiah na ang gawain mula sa Diyos ay hindi lamang nangangailangan ng lakas ng kamay, kundi ng kaliwanagan ng puso at isipan. Sa atin pong panahon, madalas nating iniisip na ang pagiging abala ay tanda ng pagiging mabunga. Alam mo yung parang umupo ka sa umaga, kailangan may gagawin ka na. Kasi parang ang feeling mo ay wala ka ng wala kang kasilbi-silbi pag hindi mo ginawang busy ang iyong sarili. Ngunit may mga pagkakataon po mga kapatid, kagaya po ng mga oras na ito, na ang pinakamahalagang ginagawa ng Diyos ay hindi kapag tayo po ay kumikilos, kundi kapag tayo po ay nananahimik sa kanyang presensya. Amen. Bago baguhin ng Diyos ang sitwasyon mo, madalas ay binabago muna niya ang iyong pananaw eh. Sabi po sa Isaiah 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. Amen. Sabi sa ibang translation, but those who wait upon the Lord. Diba? Yung lahat na naghihintay sa Panginoon. Amen. Ay patuloy na lumalakas. At sabi po sa Awit 46 verse 10, be still and know that I am God. Matuto po tayong pumayapa, matuto po tayong kumalma, at ipagkatiwala po ang lahat sa atin pong Diyos na buhay. Sabi po sa Habakkuk chapter 2 verse 1, ang propeta ay tumayo sa kanyang bantayan upang hintayin ang sasabihin ng Diyos. Ganyan po ba tayo? Naghihintay po ba tayo sa nais na sabihin sa atin ng Panginoon? O naghihintay tayo sa sasabihin ng ano bang iutos ng asawa ko? Ano bang sasabihin ng anak ko? Ano bang sasabihin ng kapitbahay ko? Di ba? Marahil ikaw ay naghihintay ng sagot sa panalangin. Sino po dito ang may ipinapanalangin sa Panginoon? Sino po dito ang may hinihiling sa Panginoon? Diba? Lahat tayo, mayroon tayong kasama po sa ating pananalangin, diba? Ang humingi sa Kanya. Amen. Pero, the moment na manalangin ka, inilagay mo ba yung puso mo na dapat kasama rin sa puso mo ang maghintay? Diba? Sa kasagutan ng Panginoon. Minsan po, yung direction para sa ating pamilya, diba, ay huwag nating isipin na ang paghihintay ay nangangahulugang iniwan po tayo ng Diyos. Minsan, ang waiting season po natin ay isang training season. Diyan ka iti-train ng ating Panginoon. Habang ikaw ay naghihintay, hinuhubog po ng Diyos ang iyong puso upang makita ang nakikita niya. Kasi, marami pong nakikita ang Panginoon na hindi natin nakikita. Amen. Pero kung kayo po ay manghihinawa at kikilo sa sarili niyong diskarte at hindi kayo maghihintay sa gagawin ng Panginoon para sa inyo. Amen. Hindi niyo mararanasan yung kung ano yung nakita niya para sa atin. Bago po sinimulan ni Jesus ang kanyang ministry, public ministry, gumugol po siya ng 40 araw sa pananalangin po at pagtitiis. Mababasa niyo po yan sa Mateo chapter 4 verse 1 to 11. Imagine mo yung 40 days na ginugol ng Panginoon sa kanyang pananalangin at pagtitiis. Sa atin nga po, 60 seconds lang or 30 seconds lang na pananalangin. Amen na agad. Di po ba? So parang, pero ang Panginoon,
Grabe po yung kanyang ginugol sa pananalangin. At bago po ang cross, amen, nanalangin siya sa hardin ng Gethsemane. At buong pagpapasakop na sinabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi iyo ang mangyari. Nasabi niyo na po ba yun sa Panginoon? Every time na may hihilingin ka, every time na may mananalangin ka, sinasabi mo ba na, Lord, let your will be done. Yung kalooban mo po ang masunod at hindi po ang kalooban ko. Ang lahat po ng sinabi ng Panginoon niya yan, mababasa po natin sa Lucas chapter 22 verse 42. Ipinakikita po nito na ang tunay na lakas ay hindi po nagsisimula sa pagkilos, kundi sa pakikipag-isa po sa ating pong Ama. Kapag natutunan po nating manahimik sa harapan ng Diyos, bubuksan po niya ang ating mga mata upang makita ang kanyang layunin at direksyon. Nabubuhay po tayo dito hindi lamang kumain, matulog, magtrabaho. Hindi po. Pinanganak po tayo sa mundo, may purpose po tayo. Gaya po nung napag-aralan natin na i-share po, ibinahagi po ng ating pong kapatid na si Sis Bebs. Bago mo maunawaan yung calling mo, may purpose ka na muna. Nag-uha ka pa lang, nasa sinapupunan ka pa lang. May layunin na ang buhay mo. May purpose na ang buhay mo. Amen. So matapos po yung 3 araw ng katahimikan ni Nehemiah, lumabas dito si Nehemiah sa gabi pa siya lumabas upang siyasatin yung pader. So kapag binuksan ng Diyos ang ating pong mga mata sa kanyang presensya, handa na tayong makita ang tunay na kalagayan po ng ating paligid. Pangalawang puntos po natin, seeing what God sees na atin pong pinag-uusapan. Pangalawa po, God opens our eyes to see reality before restoration. Sabi po sa 12 hanggang verse 13. Amen. Sabi doon, I set out during the night. I was inspecting the walls of Jerusalem which had been broken down and its gate which had been destroyed by fire. So pagkatapos po ng 3 araw na pananahimik, kumilos po dito si Nehemiah. Ngunit pansinin po na ang una niyang ginawa ay hindi magtayo, kundi magsiyasat. Lumabas siya sa gabi kasama lamang yung ilang pinagkakatiwalaan niyang tao. Hindi niya ito ginawa upang maghanap ng mali, kundi upang makita ang tunay na kalagayan ng Jerusalem. Amen. So kaya sinabi ko po sa inyo kanina na si Nehemiah is a great leader. Isang mabuting leader po ay hindi nagdidesisyon batay sa chismis. Amen. Kaya ang isang mabuting leader ng tahanan, hindi yan nagdidesisyon sa kanyang pamilya dahil lang sa nakarinig siya ng chismis. Ang isang mabuting leader, hindi yan nagdidesisyon batay lang sa kanyang opinion o emosyon. Diba? Nakikita muna niya ang katotohanan bago siya gumawa ng hakbang. Amen. Ganito rin po ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Bago niya po tayo ibalik, ipinapakita muna niya ang mga bahagi ng ating buhay na nangangailangan ng kanyang biyaya. Alam niyo po kanina sa church, hindi ko po akalain na yung isa po naming leader doon is magpa-counsel po sa akin. At siya po is talagang grabe po ang kanyang ginagawa sa ministry. Siya rin po ay tumatayo sa FB page online ng aming pong church. Naghahayag siya ng salita ng Diyos. Pero sabi niya sa akin kanina, sis, pwede mo ba akong ipag-pray? Sabi ko, bakit? Ganyan. Kasi yung kanyang asawa is na-stroke. Alam niyo po, sinabi niya na, hindi ko gusto yung aking ginagawa sa aking asawa. Hindi ko gusto yung pinaglilingkuran ko siya. Hindi ko gusto na nililinis ko yung dumi niya. Hindi ko gusto na siya'y inaalagaan ko. Hindi ko gusto na siya'y pinapakain ko. Pero ayaw kong malaman ang iba na ganito yung puso ko. Kasi daw nga, siya ay leader sa church. Sabi ko sa kanya, kahit hindi malaman ng iba, pero alam ng Diyos
ang ginagawa mo. Sabi ko, alam ng Diyos ang ginagawa mo. Makita mo kung ano yung iginuguhusay ng kaaway. Dapat nakikita mo yan, sabi ko sa kanya. Bago ka magpa-restore, kailangan mo munang makita saang banda ng buhay mo kailangan ng restoration. Amen. Kaya minsan, huwag po tayong magbubulag-bulagan. Alam natin sa sarili natin kung saang banda ng ating pamilya may mali. Alam natin sa sarili natin kung saang banda ng ating kaisipan, parte ng ating puso may mali. Kung saan tayo nilulubog ng gawa ng kaaway, ng kasamaan, di ba? Di ba? Kung ito man ay pride, di ba? Kung ito man ay pagkamakasarili, di ba? Dapat yan ang una mong ina-address bago ka magpa-restore sa Panginoon. Dapat nakikita mo saang banda ka sira. Saang banda ka gumuguho. Amen. Ito ba ay sa financial? 'Di ba? Ito ba ay sa physical mong karamdaman? Dapat makita mo saang banda may problema. Amen. Kasi 'yun ang gusto ng Panginoon. Seeing what God sees, meaning babatay ka ngayon sa pananaw ng Diyos, 'di ba? Pero dapat nakikita mo, na-a-address mo kung ano yung mali at tanggapin mo. Sabi ko doon sa aking ka-sister kanina, mahal ka ng Diyos. Bigla siyang umiyak, sabi niya, mahal ako ng Diyos. Sabi ko, oo, mahal ka ng Diyos. Yun lang may ipayo ko sa'yo, mahal ka ng Diyos. Umiyak siya ng umiyak. Sabi niya, ganito pala yun. Sabi niya, alam niyo, ang tagal na niya sa church. Pinakang head leader siya lahat doon. Nangangasiwa siya ng lahat. Ang kanyang anak is nasa worship team parehas. Ang kanyang kapatid is reverendo. Pero dito niya nakita na pwede palang maglingkod, pwede palang manampalataya sa Panginoon, pero mali pala yung ginagawa. Sabi ko yan, diyan, salamat, magpasalamat ka sa Panginoon, nakita mo yan. Dahil yan ang gustong i-restore sa'yo ng Panginoon. Sa atin din. Hindi tayo perfect, di po ba? Walang perfect dito. Lahat po tayo ay merong something na part, di ba, na kung saan ay hindi natin kayang harapin. Minsan nga ayaw nating pag-usapan. Minsan nga ayaw nating aminin na ganito pala tayo, Pero ngayong gabing ito, diyan ka gustong katagpuin ng ating pong Panginoon. Amen. At minsan, mas gusto nating itago po yung ating mga kasiraan. Amen? Mas gusto nating itago yun eh. Mas gusto nating itago yung mapipintasan tayo. Diba? Mas gusto nating itago yung ating mga kasalanan. Mas gusto nating itago yung mga sugat na ang tagal-tagal na nakalalim diyan, nakalagay diyan sa puso mo. Inugatan na yan eh, Alam mo may problema eh, pero ang gusto mo, itago pa rin siya. At minsan, mas gusto nating itago yung takot. Yung takot na something na, alam mo baka hindi ka magustuhan ng mga nasa paligid mo. Diba? Minsan, mas gusto nating itago yung parang, alam niyo yung kapaitan, yung sakit, minsan nga yung bitterness, diba? O yung spiritual na kahinaan. Yung parang mas okay na sa'yo, kaya mong matulog nang hindi ka man lang nanalangin. Kaya mong gumising mabuhay sa maghapon nang di mo man lang nakita na may isang Diyos pala na pwede mong tawagan sa araw na yon, di ba? Kailangan po nating ma-restore sa ganitong sitwasyon. Kung gusto po natin na magkaroon ng pananaw ng Panginoon, yung makita sa pamamagitan ng sa pananaw ng Panginoon, makita natin ang lahat. Magpa-restore tayo sa something na aminin mo sa sarili mo kung saan banda ka kinakain ng kaaway. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Ako, may mga time talaga na
Maraming binibigay sa akin mga negative thoughts na wag kong gampanan ang aking kapanawagan. Pero, sabi, hindi ka kasi, pwede kang mapintasan. Hindi lahat ng nasa paligid mo, lalo na ng mga mahal mo sa buhay, is mauunawaan ka. Pero na moment na naranasan ko yung tulong ng Panginoon, the moment na naranasan ko ang kabutihan ng Panginoon, Lord, kung sa ganoong paraan kita mapapapurihan, bakit di ko gagawin? I don't care kung walang makakaunawa sa akin. Pero kung sa ganitong paraan, maipahayag ko ang kabutihan mo sa iba, bakit di ko gagawin? Diba? Walang maliit na paglilingkod sa Panginoon. Maliit man yan o malaki, ito pong ginawa niyo lahat, paglilingkod po ito, maliit man ito o malaki sa mata ng iba. Pero may isang Diyos na malaki sa lahat. Ang maliit na yan na ginawa mo ngayong gabing ito, yung pakikinig, paglilingkod mo ito, yan po ay palalaguin ng Panginoon. Yan po ay pasasaganain ng Panginoon. Yan po ay bibigyan niya ng matibay na pundasyon na hindi mananakaw sa iyo. Amen. At ikaw po ay patuloy na mamumunga. Amen. Dahil meron kang something na nakita sa Panginoon ngayong gabing ito. So, ang pagkilala po sa ating pangangailangan, hindi naman yan tanda ng kahinaan. Ito po ay simula ng pagpapanumbalik. So, kaya po, I want to challenge everyone po na naririto. Yan. Mag-isip niyo po ngayong moment na ito, ano po yung weakness po natin. At mamayang gabi, bago po kayo matulog, sabihin mo po sa Panginoon, dito ka banda, nahihirapan. Masarap magsumbong sa Panginoon, masarap magkwento sa Panginoon nang hindi mo kayang, yung mga bagay na hindi mo kayang ikwento sa tao. Bakit? Kasi hindi ka ida-down ng Panginoon. Hindi ka i-chismis ng Panginoon. Hindi ka sisiraan ng Panginoon. Amen? Bagkus, gagamutin ka ng Panginoon. I-heal ka ng Panginoon. I-restore ka ng Panginoon. Hindi man ma-restore agad-agad ang nais mo, pero yung puso mo, na iba ang pakiramdam sa lahat ng sitwasyon. Amen? Sabi sa awit 139 verse 23 verse 24, search me, O God, and know my heart. Kaya napakahalaga na ipasiyasat po natin sa atin pong Panginoon ang atin pong mga puso. Sabi po sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Do you think sa moment na ito, meron bang kasalanan mo na hindi kayang patawarin ng Panginoon? Amen? Sa napakahirap na dinanas, ilang hagupit ang tinanggap ng ating Panginoong Jesus. At siya ay ipako sa krus. Hindi pa ba sapat na ang lahat ng kasalanan mong nagawa ay kanyang nilinis na at pinatawad? Kaya sa lahat ng mga naririto, wag na po tayong magpaka-guilty sa lahat ng ating mga kasalanan. Yan po ay tinubusan ng Panginoon. Sabi sa kanyang salita, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Ang Diyos ay tapat. Hindi siya bigay bawi. Hindi siya namimili lang na nang siya'y ipako, pipiliin lang niya ang lahat ng mabubuti para maligtas. Hindi po. Ang kaligtasan po ay ibinibigay ng Diyos para sa lahat. Basta lang po tayo po ay matutong magbalik loob sa Panginoon, tumawag, i-confess po natin ang lahat po ng ating po mga kasalanan. Bago mo pa lang yan sabihin, pinatawad ka na ng Panginoon. Amen. Sabi po sa John chapter 8 verse 32, then you will know the truth and the truth will set you free. Amen. Kanino ba natin makikita ang katotohanan? Tanging sa Panginoong Jesus lang. At kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon, mapapalaya ka sa lahat. Ako, matagal na akong pinalaya ng Panginoon. At alam kong kayo rin po.
matagal na kayong pinalaya ng Panginoon. Panatilihin lamang natin yung ating relasyon sa Panginoon. Hayaan muna natin yung ingay ng pamilya, yung gulo, yung kakulangan ng financial. Hayaan na muna natin. Sabi nga, be still and know that He is our God. Intindihin lang po natin sa gabing ito, step by step, ire-restore po tayo ng Panginoon. Seeing what God sees. Amen. Hilingin sa Diyos na ipakita yung tunay na kalagayan ng iyong puso. Meron tayong mga sirang pader talaga. Diba? Meron tayong mga kagaya just like Nehemiah. Grabe yung pagguho ng Jerusalem. Kaya gusto niyang itayo yung Jerusalem. At lahat tayo, hindi perfect ang ating mga finances. Sino dito ang talagang walang kautang-utang? Sino dito talaga ang hindi kinukulang? Pero sino dito ang may Diyos? 'Di ba? Kapag may Diyos ka, grabe po. Ang lahat ng 'yan ay may kasagutan. 'Di ba? May mga sabi doon, yung pintuan daw ay sira, may sunog na pintuan. Meron bang may sunog na pintuan sa pamilya mo? 'Di ba walang perfect na pamilya? Amen. Pero ito yung gustong i-restore sa atin ngayon ng Panginoon eh. 'Di ba? May bahagi ba sa puso mo na gusto mong maglingkod? May bahagi ba sa ministeryo mo na kailangan ng panibagong pagsasaayos? Natutuwa po ako sa lahat po ng ginagawa ng Panginoon sa akin pong paglilingkod. Lagi po pag ako nananalangin, Lord, napakabuti mo kasi ipinadadala mo ako sa mga lugar na kung saan ay kung ako nasa dati kong buhay, kung ako nasa dati kong trabaho, nasa dati kong lugar, nasa dati kong pamumuhay, ginhawa ng pamumuhay, hindi ko mararanasan na gamitin ng Panginoon face to face sa ibang tao na parang ang buhay nila ay talagang, alam mo yun, nabubuhay na lang talaga sila ng isang kahig, isang tuka. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na yun pala yung plano niya, kaya pala minsan may mga problema na hindi ko kayang solusyonan. Kasi Diyos lang pala ang makapagsusolusyonan eh. Siya lang pala ang makapagbibigay ng solusyon. Kailangan lang maging tapat ako sa Panginoon. Lord, kailangan kita sa ganitong banda ng buhay ko, sa ganitong side ng buhay ko. Ikaw lang ang kailangan ko, wala akong ibang kailangan. Ang sarap sabihin yun sa Panginoon eh. So kapag nakikita natin ang nakikita ng Diyos, hindi tayo mawawala ng pag-asa, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos na nagpapakita ng pagkasira, ay siya rin Diyos na nagbibigay ng pagpapanumbalik. Amen? Nang dumating si Jesus, dito po sa mundo, ang nakita po niya yung wasak na kalagayan po ng sangkatauhan dahil sa kasalanan. Ngunit, anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Hindi siya lumayo sa atin. Dahil nakita niya tayong makasalanan, hindi siya lumayo. Sa halip, lumapit po siya. Inialay po niya yung kanyang buhay sa krus. Namatay siya dahil sa iyo at dahil sa akin. Pero hindi lang doon natapos ang kabutihan ng Panginoon. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw. Bakit? Upang ibalik ang ating relasyon sa Diyos. Kaya every time na binibigyan ka ng pagkakataon na nakakarinig ka, nakakakita ka, nakakalakad ka, nakakahawak mga kamay mo, i-take mo yan as a great privilege and opportunity na merong gagawing pagpapanumbalik sa iyo ang Diyos. Una sa lahat, yung relasyon niya sa iyo. Anak ka niya eh. Amen? Ang anak yan. Kahit pa anong nagawa niyan,
Hindi yan itatakwil ng Diyos. Ang anak nyo ba, kahit ba napakalaki ng nagawang kasalanan, pag tiningnan mo ba yung kasalanan niya, hindi mo na ba siya anak? Di ba anak mo pa rin siya? Ganon din po ang ating pong Panginoon. Ang simbolo po ng krus, ang pinakadakilang patunay na walang bagsak or guho na hindi kayang ibalik ng biyaya ng Diyos. All by His grace. Sa grasya at biyaya ng Panginoon, ang lahat ng ating pong ginagawa. Lahat ng ating kaligtasan, lahat ng ating paglilingkod, lahat po yan ay biyaya ng ating pong Panginoon. God never reveals our brokenness to condemn us. Hindi sa iyo ipinakita ngayong gabing ito ang iyong problema para ikaw ay i-condemn ng Panginoon. Pinapakita sa iyo ng Panginoon, pinaparealize sa iyo ngayong gabing ito dahil gusto niyang i-reveal na God is a God of restoration through our Jesus Christ. Kayang i-restore ng Panginoong Jesus ang lahat ng wasak sa atin pong problema, sa atin pong pamilya, lahat po sa aspeto ng ating buhay. Amen. Matapos po makita ni Nehemiah ang tunay na kalagayan ng mga pader dito, handa na siyang ibahagi ngayon yung vision ng Diyos sa kanyang bayan. So kapag nakita natin ang nakikita ng Diyos, hindi lamang nagbabago ang ating pananaw, nagbabago rin dapat ang ating pong misyon. The moment na nakakarinig ka ng salita ng Diyos, dapat nagkakaroon ka rin ng desire na ito po'y ibahagi sa iba. Yung simple mong pakikipagkwentuhan, biglang lalabas na lang sa'yo sa bibig mo na tutulungan ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Diba? Nabago ang iyong pananaw. Nagkakaroon ka na ngayon ng calling, ng misyon. Amen? Pangatlong puntos natin, seeing what God sees, God opens our eyes to see His purpose beyond the ruins. Faith sees what God can build, not just what has been broken. Dito po, sa verse 14, makita po nang matapos makita ni Nehemiah ang lawak ng pagkawasak, hindi siya nanatili sa kalungkutan eh. Hindi niya sinabi, wala nang pag-asa ang Jerusalem. Sa halip po, ang nakita po niya ay ang guho at naging simula po yun ng isang banal na pananaw. Ito po ang pagkakaiba ng mata ng tao at ng mata ng Diyos. Ang tao po ay tumitingin sa mga guho at nagsasabing, ay, wala nang solusyon. Tapos na. Amen. Laki na ng problema. Ganyan. Hindi na kayang gumaling. Pero ang Diyos ay tumitingin sa parehong mga guho at nagsasabing, dito ako magsisimulang kumilos, anak. Kung saang parte ka guho, dito kita sisimulan. Yun po yung paningin ng Panginoon sa lahat po ng mga problema po natin. Ang Diyos po kailanman, hindi yan natitinag sa laki ng problema mo. Kaya mong sabihin, kahit mag-isa-isa tayo dito palakihan ng problema, hindi mo matitinag ang Panginoon sa palakihan ng problema. Amen. Hindi siya nahahadlangan ng problema na yan. O ng mga nakaraan mong kabiguan o mga nakaraan mong kasalanan. Hindi siya kayang hadlangan. Hindi siya kayang matinag. Amen. Ang kanyang kapangyarihan po ay nahahayag sa mga sitwasyong tila wala ng pag-asa. Kaya nga God is a God of miracle eh. A promise keeper. Diba? Hindi siya kayang gibain. Sabihin na natin kung sinong may pinakamalaking problema. Hindi natin kayang matinag dyan ang Panginoon. Amen. Ang kanyang kapangyarihan lalo na sa kabila ng parang pag may nagbigay sa atin ng testimony na grabe yung pinagdaanan. Diba? Yan ang expertise ng ating Panginoon eh. Diyan siya expert ang gumawa ng mga himala, ang gumawa ng mga imposibleng bagay, ang mga gumawa ng mga bagay na
na wala nang solusyon para sa tao. Diyan po expert ang atin pong Panginoon. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Si Nehemiah po, hindi lamang po nakakita ng sirang pader. Nakita po niya sa pamamagitan ng pananampalataya ang Jerusalem na muli itong matatayong matatag. Amen. Gusto ko pong i-declare sa bawat isa sa inyo in Jeremiah 29 verse 11 na I hope na gusto rin po talaga itong katagpuin kayo ng Panginoon. Amen. Lalo na po sa mga bago ano po. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Amen. Yan po ang gusto ng Panginoon. Ang tayo po ay patuloy na magtagumpay sa atin pong buhay. Amen. Sabi po sa Romans 8 verse 28, in all things, God works for the good of those who love Him. Hindi nagkataon lamang na may pinagdaanan kang matinding problema in the past. Amen. Ang lahat ng yan ay magkakatugma-tugma at magiging isang great testimony at masasabi mo, salamat po Panginoon, pinagdaanan ko ang season na ganoon. Amen. Dahil meron kang panibagong patotoo na maluluwalhati mo ang kapangyarihan at pangalan ng atin pong Panginoong Jesus. Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do immeasurable more than all we ask for or imagine. Marahil po ngayon ay may mga guho sa iyong buhay. Amen. Mga nasirang relasyon, nabigong pangarap, na nanghihinayang ka talaga. Ano po? At nahihirapang pamilya. Hirap na hirap. Bakit parang usad pagong ang buhay namin, Lord? Mga physical na katawan, na may mga dinaranas na karamdaman, di ba? Marahil ay naririyan ang bawat isa sa ganyang sitwasyon ngayon. Kung ang paningin mo ay nakatuon lamang sa pagkasira, madali ka po talagang panghihinaan ng loob. Ngunit kung ang paningin po natin ay nakatuon sa Diyos, makikita mo ang pag-asa sa gitna po ng mga guho na yan. Ang pananampalataya po ay hindi pagtanggi sa realidad. Ito po ay pagtitiwala na ang Diyos ay mas dakila po kaysa po sa realidad na atin pong nakikita. Yes. Nang makita po ng mga tao si Jesus na nakapako sa krus, Thank you. nakita po nila yung pagkatalo, di ba? Merong diyang sumisikap. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili. Di ba? Ang nakita nila is isang Jesus na talunan. Nakita ng tao yon nang siya ay nakapako sa krus. Andun ang pagputya sa kanya, di ba? Nakita nila yung pagkatalo sa mata ng tao. Ngunit nakita po ng Ama ang tagumpay ng kaligtasan. Kung titingin ka at babase ka sa sarili mong paningin, kaya mo bang bigyan ng kaligtasan ang sarili mo? Pero kung titingin ka sa ginawa at tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus, nabigyan ka ng kaligtasan. Diba? So yung libingan, marahil sa atin, di ba, pag sinabing namatay na kanina, yan, may nag-chat sa akin, ano po, ayan, Ate Grace, yung tatay ni Jing, ni Pagtuis, namatay na kanina, yan. Pakibalita na lang sa aking pong tiyahin dyan sa Candelaria, ayan. Diba? Marahil, pag namatay na libingan, parang katapusan na. Sa paningin ng tao, ay tapos na yung buhay niya. Ay, hanggang doon na lang siya, na mayapa na. Marahil sa tingin ng tao, katapusan na yon. Ngunit sa plano ng Diyos, iyon po ang daan patungo sa muling pagkabuhay. Dahil po sa natapos na gawa ni Kristo, ang atin pong mga guho, mga wasak, matitinding problema, hindi po yan huling kabanata natin. Amen. Ang biyaya po ng Diyos ang may huling salita.
Panginoong Hesus pa rin ang may final say. Kaya mga kapatid, kahit anong sabihin sa'yo ng mga tao na hindi ka nagagaling, kahit anong sabihin sa'yo ng mga tao na ganyan na ang pamilya mo, ang gulo-gulo nyo, hindi na kayo giginhawa, hindi mga kapatid. Amen. Tanging ang Panginoong Hesus ang may final say sa atin pong buhay. Hindi ka kayang manduhan, hindi ka kayang manipulate ng mga sinasabi ng tao. Amen. Kaya panghawakan mo, keep your eyes, mag-focus ka sa paningin po sa atin pong Panginoong Hesus. Di ba? Kapag nakita natin ang nakikita ng Diyos, hindi tayo mabubuhay ayon sa ating nakikita lang ngayon, kundi ayon po sa kanyang mga pangako para po sa atin pong bukas. Ayan. When you begin to see what God sees, you will begin to do what God desires. Ito lang po yun. Kung nakikita mo ngayong mga oras na ito, ang nais na ang nakikita sa iyo ng Panginoon, na maiiba ang desire mo. Maiiba ang desire mo sa buhay. Kung dati gumigising ka, kailangan mo na agad ng pera. Ngayon, iba na. Maiiba ang desire mo. At kayo po ang saksing buhay dihan. Dahil kumikilos po ang biyaya ng Panginoon sa inyo. Ang tamang pananaw po ay tinatanggap po natin ngayong araw na ito. Amen. When you begin to see what God sees, you will begin to do what God desires. Hindi na ikaw ang magdadrive ng buhay mo. Panginoon na. And through Christ, through Jesus Christ, He will rebuild what seemed impossible to restore. Walang imposible sa Panginoon. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Amen? So, ngayong gabing ito, salamat po sa bawat isa. Nawa po ay araw-araw po, ayan, nag-announce si Bebs, no? Ate Grace, sino po yung Purok 41? Ito ba si Janelle, yung Purok? Si si Federico, asawa ni Maripe. Ay, okay. Purok, ayan pare ko, ikaw pala yun. Ba't kasi Purok 41? Ayan, salamat ka Purok 41. Amen. So sa lahat po ng naririto, every night po tayo po ay may gawain. Ayan, just click the link below. Yung lahat ng mga pinorward po natin, mag-click po kayo. So makinig lang habang nakahiga, makinig lang po. Ano po, at Panginoon na lang po ang bahala. Sabi, sa salita ng Diyos, walang salita ng Diyos na hindi babalik sa Kanya ng walang bunga. Amen. Patuloy po kayong mamumunga. Yan po ay sure. Amen. Sa Panginoon, may assurance, may katiyakan po ang lahat. Amen. Patuloy po tayo na manampalataya at mumakad po sa biyaya ng Panginoon. Mahal po tayo ng atin pong Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon sa atin ay ma-restore po tayo. Seeing what God sees. Lagi po tayong tumingin sa atin pong Panginoong Hesus. Gamitin natin ang pananaw ng Diyos at hindi po ang pananaw ng tao. Amen. Glory to God. Salamat po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy, Ama, na pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Lord. Salamat sa buhay ng mga kapatid ko po na naririto. Tunay nga, Lord God, na alam ko po, Panginoon, na may ginawa ka po sa kanila pong buhay. Lalo na po sa mga puso nila, puso na napapagod na, Panginoon. Yung isip, Lord God, na nahihirapan na rin mag-isip, Lord. Pero salamat, Panginoon, Lord God, you are our Jehovah Shalom. Binigyan mo po kami ng kapayapaan ngayong gabing ito, Panginoon. Salamat po. All glory belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Amen po, and back to you po, Sis Bebs. Amen.